4 na taon nang nakikipagdigma ang Rusya sa Ukraine na inakala nilang madali nilang mapapanalo. Sa mga araw na ito, maiintindihan kung iisipin mong si Vladimir Putin ay lubos na nakatutok sa labang iyon, pero hindi siya ganoon. Bukod sa digmaan sa Ukraine, tinatakot ni Vladimir Putin ang mga bansang Europeo gamit ang banta at hybrid warfare para umatras sila sa pagsuporta sa Ukraine. Isa ang United Kingdom sa mga bansang iyon at umabot na ito sa sukdulan. Inanunsyo sa United Kingdom ng isa sa pangunahing leader militar na dapat nang maghanda sa labanan. Akala ni Putin napasunod niya ang United Kingdom pero ngayon kailangang harapin niya ang bansang naghahanda para sa digmaan. At least, ayon yan sa Air Chief ng United Kingdom, Marshal Sir Richard Knighton, na nagbigay ng isang mainit na pahayag kung saan sinabi niya na dapat nang tanggapin ng United Kingdom na seryoso na ang banta mula sa Russia at hindi na ito pwedeng balewalain. Noong Disyembre 16 naglabas ang Sky News ng iba't ibang komento ni Knighton na nagpapakita kung ano ang nararamdaman ng Defense Chief tungkol sa kasalukuyang kahandaan ng United Kingdom sa digmaan at sa banta na dulot ng Russia. Sabi ni Knighton, ang sandatahang lakas ng United Kingdom ay laging nasa unang linya ng depensa laban sa Russia, kasama ang mga kaalyado sa European NATO. Gayunpaman, para magampanan ng United Kingdom ng maayos ang papel nito, kailangang tanggapin ng bansa ang katotohanang ibinabahagi nito tungkol sa Russia. Mas mapanganib na ngayon ang sitwasyon kaysa sa naranasan ko sa aking karera at tumataas ang halaga ng kapayapaan, sabi ni Knighton upang ipaliwanag ang panawagan na kanyang ginagawa. Sinabi niyang kailangang magkaisa ang United Kingdom upang maghanda para sa isang labanan na tila lalong nagiging malamang na mangyari. Lalo na kung ikukumpara sa kapayapaang naranasan bago sinimulan ni Putin ang pagsakop sa Ukraine. Ang ating tugon ay kailangang lampas pa sa simpleng pagpapalakas ng ating sandatahang lakas. Kailangan nito ng isang pambansang pagtutulungan na magpapatibay sa ating depensa. Ang kapasan di baras, ang kapasidad ng industriya, pagpapalago ng mga kasanayang kailangan natin, paggamit ng lakas ng mga institusyong kakailanganin natin sa panahon ng digmaan, at pagtitiyak at pagpapataas ng katatagan ng lipunan at ng mga infrastrukturang sumusuporta rito. Ayon kay Knighton, kailangang magmilitarisa ang United Kingdom at tanggapin na bawat isa sa bansa ay may papel. Ayon kay Knighton, kung itutuloy ni Putin ang ambisyong pabagsakin ang NATO sa Europa, may papel ang bawat anak, katrabaho at veterano. Magtayo, maglingkod, at kung kailangan, lumaban. Mas maraming pamilya ang mauunawaan ang sakripisyo para sa bansa. At ang tanging solusyon na ipinapahiwatig ng Sky News na nais makita ni Knighton sa United Kingdom ay isang bagay na minsan nang umiral sa bansa, ngunit inalis na ilang dekada na ang nakalipas, pambansang serbisyo. Sabi ng Sky News, sinadya raw banggitin iyon ni Knighton. Halos 80 taon na, mula nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang huling labanan ng United Kingdom, pwedeng magkaiba iyon sa plano ng Rusya para sa Europa. Binanggit ni Knighton na tinanggal na ang pambansang serbisyo simula Disyembre 2025 matapos ang 65 taon. Ang katatagan na dala ng serbisyong ito sa United Kingdom ay kailangang maibalik. Kawili-wili ang kasaysayan ng pambansang serbisyo sa United Kingdom. Sa unang tingin, parang isa lang itong simpleng uri ng conscription na pumipilit sa mga kabataang malalakas at malulusog na lalaki na sumailalim sa pagsasanay militar. Ayon sa Pambansang Museo ng Hukbong Sandatahan ng United Kingdom, bahagi iyon ng pambansang serbisyo. Ngunit may mas malalim pa kaysa iniisip natin. Ang pambansang serbisyo ay isang uri ng conscription sa panahon ng kapayapaan na ipinatupad ng United Kingdom noong 1949 upang tugunan ang mga hamon ng mabilis na nagbabagong mundo matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kabilang sa mga pagbabagong iyon, ang pag-usbong ng Unyong Soviet na isang nakakabahalang paalala ng nakikita natin ngayon mula sa pagtatangkang pagpapalawak ni Putin. Sa pambansang serbisyo, ipinatawag ng United Kingdom ang malulusog na lalaking edad 17-21 para magsilbi ng 18 buwan bilang conscript. Tumaas ito noong sumiklab ang digmaang Koreano noong 1950. Mula 1949 hanggang 1963, mahigit 2 milyong kabataang lalaki sa United Kingdom ang naglingkod ng hindi bababa sa 18 buwan sa British Army, Royal Air Force o Royal Navy bilang bahagi ng pambansang serbisyo. Karamihan ay naitalaga sa mga garrison ng United Kingdom sa iba't ibang bahagi ng mundo na mahirap talaga. Noong 1950 at 60 kailangang panatilihin ng United Kingdom ang natitirang bahagi ng imperyo nila. Madalas mapunta ang national service sa malalayong lugar gaya ng Borneo, Ehipto
at malaya. Karamihan sa kanila ay nakasaksi sa pagbago ng United Kingdom mula sa pamamahala ng mga kolonya hanggang sa pagbibigay kalayaan sa mga teritoryo. Gayunpaman, ang ilang miyembro ng National Service, lalo na ang mga ipinadala sa mga bansa tulad ng Malaya at Kenya, ay napunta sa unahan ng labanan at nagamit nila ang kanilang pagsasanay sa aktwal na sitwasyon. Sa mga digmaang gerilya, kailangan ang National Service ng United Kingdom. Ngayon, mukhang sinasabi ni Knighton na kailangan na naman ng isang programang katulad ng dati dahil lumalakas na raw ang Russia ayon kay Knighton. At kahit na binanggit niya na naniniwala ang mga tagapagsuri ng depensa ng United Kingdom na may maliit lang na tsansa, 5% na maglulunsad ang Russia ng malaking direktang atake o pananakop laban sa United Kingdom, ang 5% ay masyado pa ring mataas. Para kay Knighton, kahit maliit na posibilidad ay sapat na para mag-alala. Ang mga kilos ng Russia sa Ukraine at kanlurang Europa ay dahilan ng pag-aalala, kaya dapat maging handa ang United Kingdom sa digmaan. Kahit maliit ang posibilidad nito, ang punto ko ay wala sa atin ang makapagsasabi ng may katiyakan kung ano talaga ang tunay na panganib. Bagamat madaling maintindihan ng tao ang oo o hindi na sagot, maaaring magdulot ito ng takot o pagiging kampante. Ayon kay Knighton, bago niya ibato ang sentrong tanong ng kanyang argumento. Mahalaga ang sitwasyon. Tumataas ba ang tsansa ng kaguluhan? Ayon kay Knighton, totoo ngang tumataas ito at marami ang nakapansin. May kilos ang Rusya na tila may ibang plano si Putin maliban sa pagsakop sa Ukraine. Ayon sa ilang ulat, nagsimula na ang muling pagbubuo ng hukbong Ruso na naubusan ng tauhan at kagamitan dahil sa matinding digmaan sa Ukraine. Mukhang ginagawa lang ito ni Putin para maging handa sa susunod na labanan pagkatapos ng Ukraine kung matatapos niya ito. Siyempre, kung magwawagi ang Russia, ang laki ng muling pagbubuo ng militar ng bansa ay ayon sa Oxford Analytica. Matatapos daw ito pagsapit ng 2,030. Sa isang artikulo noong Mayo, diretsahang sinabi ng Oxford Analytica na plano ng Russia na bumuo ng mas malaki at mas makapangyarihang militar na kayang harapin ang NATO. Ayon sa outlet, 4 na taon nang nakikidigma ang militar ng Russia sa uri ng digmaan na maaaring gustong dalhin ni Putin sa Europa sa kabila ng mga pagkukulang nito. Dahil sa digmaan, napilitan ang Russia na kilalanin ang halaga ng mga drone sa modernong labanan ng mas maaga kaysa karamihan sa Europa. Maaring ang mga drone ang magdulot ng pagkakaiba. Ayon sa Oxford Analytica, plano ng Russia na gumawa ng napakaraming drone na magsisilbing pandagdag sa tradisyonal nilang sandata tulad ng tangke at misil, hindi kapalit ng mga ito. Binanggit din ng Foreign Policy ang ilang katulad na punto sa isang artikulo noong Hunyo kung saan tinalakay nito ang muling pagbubuo ng militar ng Russia. Ayon sa pahayagan, namumuhunan ang Russia para sa matagalang tunggalian laban sa kolektibong kanluran. Ipinapakita ng pananakop sa Ukraine na hindi susunod ang Russia sa batas internasyonal sa digmaan, habang ang NATO tulad ng United Kingdom ay susunod dito. Kaya maaring maging kalamamangan ito para kay Putin kung palalawakin pa niya ang Russia. Tinututukan ng Russia ang pagpapalakas ng hukbo bilang paghahanda sa posibleng labanan kontra kanluran. Mas pinatibay nito ang sinabi ni Knighton na mas malaki ang posibilidad ng digmaan sa United Kingdom at Russia kaysa inaakala. Isang artikulo noong Disyembre 4 sa Milwaukee Independent ay nagpakita ng mga numerong patunay na hindi lang teorya ang muling pagpapatatag ng Russia. Sinabi nito mula sa isang Russian military blogger na nakagawa na ang Russia ng 500 at 42 hanggang 600 at 30 na pangunahing tangke mula ng salakay ni Putin ng Ukraine o 13-15 kada buwan. Ayon sa Front Intelligence Insight, layunin ng Russia na makagawa ng mahigit 2,000 at T-72B3 na tangke sa susunod na dekada. Ayon sa outlet, isama ito sa produksyong industrial ngayon ng bansa. Makikita mong may plano ang Russia para tiyaking sapat ang mga tangke nila para sa mga drone. Kaya maaring kumilos sila bago pa sila ganap na handa. Ayon sa Milwaukee Independent at Institute for the Study of War, walang balak ang mga leader militar ng Russia na ipagpaliban ang labanan kontra NATO habang nire-rebuild ang kanilang militar. Kahit na mukhang makitid ang pananaw ng ganitong paraan, tila mahina ang Russia para tumapat sa muling lumalakas na NATO. Ibig sabihin nito, tila mas handa na ang Russia na isakatuparan ang maraming banta na ginawa ni Putin at ng kanyang mga kasamahan, na siyang buong punto ni Knighton. Hindi pa tiyak ang digmaan laban sa Russia
Pero malinaw itong posibilidad at lalo pang lumalaki bawat buwan. Nagbigay ang United Kingdom Defense Chief ng dagdag na datos na sumusuporta sa hinalang nagpaplano ang Russia ng digmaan laban sa NATO at United Kingdom. Sa loob ng 20 taon nagreforma at nag-invest ang Russia sa depensa para sa dati nitong mahinang sandatahang lakas. Ayon kay Knighton, mahigit 11 milyon ang sandatahang lakas ng Russia gamit ang 7% ng gross domestic product at 40% ng gastusin ng gobyerno. Higit ng nadoble ang halaga nito sa nakaraang dekada. Maaaring sabihin na ang napakalaking paggastos ng Russia sa militar ay isang malaking sagabal na nag-iiwan sa bansa na nasa bingit ng ekonomikong pagkalugmok. Tinalakay namin ang bagsak na ekonomiya ng Russia sa isang video kamakailan. Tingnan mo iyon kung gusto mo pang malaman ang tungkol sa kalagayang pinansyal ng Russia. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanang lumaki na ang paggastos at militar ng Russia. Ang militar ng United Kingdom ay may 70,000 aktibong miyembro ayon sa Sky News. Naniniwala si Knighton na posibleng may digmaan na paparating. Sabi ng ilan sa United Kingdom nagsimula na ang digmaan laban sa Russia. Mukhang si Blaise Metrovelli iyon. Kasalukuyang pinuno ng Military Intelligence, ANIM Intelligence Service ng United Kingdom. Sa kanyang unang pampublikong pahayag mula nang maupo sa posisyong iyon, sinabi ni Metrovelli na ang United Kingdom ay kumikilos sa pagitan ng kapayapaan at digmaan, at ang harapan ay nasa kahit saan. Sinabi rin ng Sky News na inulit niya ang pangkalahatang tono ng mga pahayag ni Knighton sa pamamagitan ng pagbibigay diin dito. Responsibilidad ng lahat sa United Kingdom na maunawaan ang panganib mula sa Rusya. Lumalala ang tunggalian at nawawala ang tiwala habang dumarami ang teknolohiyang nagdudulot ng kompetisyon at pagdepende. Ayon sa pinuno ng intelihensya, tayo ay hinahamon mula dagat hanggang kalawakan, mula sa larangan ng labanan hanggang sa silid ng pagpupulong, at maging ang ating mga isipan. Habang ang maling impormasyon ay ginugulo ang ating pag-unawa sa isa't isa at sa ating sarili. Dagdag pa ni Metrovelli. Hindi ito pansamantalang problema. Ayon sa hepe ng Military Intelligence, ANIM ang hybrid warfare ay laging umiiral at may malaking epekto sa seguridad ng United Kingdom at mundo. Ang Rusya ay isang siga na gumagamit ng pananakot, paninindak at hybrid warfare para makuha ang gusto nito, kapwa sa Ukraine at sa buong Europa. Tinutukoy ko ang cyber attack sa infrastruktura, mga drone sa paliparan at base, at agresibong kilos sa ating mga karagatan, ibabaw at ilalim ng tubig. Ayon kay Metrovelli, kabilang dito ang mga sunog at sabotahe na suportado ng Estado, propaganda, at mga operasyon ng impluensya na nagpapalalim at nagsasamantala sa mga hidwaan sa loob ng lipunan. Lahat ng ito ay mga taktika ng hybrid warfare na aktibong ginagamit ng Rusya laban sa United Kingdom at mga kaalyado nito sa NATO. Wala pang tradisyonal na pananakop sa United Kingdom na dapat ikabahala, pero natatagpuan pa rin ng United Kingdom ang sarili nito sa isang uri ng digmaan na umaasa si Putin na unti-unting magpapahina sa lakas ng bansa para maging mas madaling target kapag nagsimula na ang tradisyonal na kampanya laban sa NATO. May ulat na nais pa ni Putin higitan ang ginagawa niya. At ayon sa iPaper, pinapangarap ng leader ng Russia na sirain ang mga lungsod ng United Kingdom. Ayon kay James Rogers, sa artikulo noong Disyembre 16, itinuturing ng Russia ang United Kingdom bilang malisyosong puwersa dahil isa ito sa kakaunting bansa na kayang tutulan ang pulisiya ng Russia. Bagaman binanggit ni Rogers na may matibay na basehang pang-ekonomiya ang United Kingdom na sumusuporta sa kakayahan nitong tumayo laban sa Russia, inamin din niya na nauna ang Russia sa United Kingdom pagdating sa paghahanda para sa digmaan. Makikita muli ang pahiwatig sa komento ni Knighton at pinalalim ito ni Rogers na nagsabing ang pag-iwas ng dating pamahalaan ng United Kingdom na harapin ang Russia ay nagdudulot na ngayon ng problema. Sa isang artikulo ng iPaper, bago pa ang kay Rogers, sinabi rin ng security correspondent na si Richard Holmes na nakikipagdigma na ang United Kingdom sa Russia. Binanggit niya ang 4 na uri ng insidente. Lahat ng ito ay nagpapakita na ang hybrid na digmaan ni Putin ay nagsimula na at malamang na ang mga hybrid na pag-ataking ito ang nagsisilbing pundasyon na itinatayo ng Kremlin para sa isang hinaharap na digmaan laban sa United Kingdom. Ayon kay Holmes, nasangkot ang mga barkong paniktik ng Russia gaya ng Yantar sa ilang komprontasyon laban sa Royal Navy sa United Kingdom nitong mga nakaraang taon. Sa katunayan,
Nagkaroon ng 30% pagtaas sa ganitong uri ng mga insidente sa nakalipas na 2 taon. Malamang na tinutukoy ng Russia ang higit pang 45 undersea cable na nag-uugnay sa United Kingdom at mga kaalyado bilang paghahanda sa digmaan. Idinagdag ni Holmes na may mga mababang antas na kriminal na tauhan si Putin na kumikilos sa United Kingdom na nagsasagawa ng panununog at mga operasyon ng sabotahe. Mayroon ding kampanya ng cyber warfare na kailangang harapin na nagdulot ng maraming pag-atake na binigyang diin noong 2024 pagkapasalisa ng mga sistema ng National Health Service dahil sa isang grupong kriminal na kalaunan ay napag-alamang sinusuportahan ng Kremlin. Kasama rin dito ang information warfare ng Russia na nagpapakalat ng peking balita sa social media at media outlet. May sunod-sunod na pag-atake na unti-unting sumisira sa pundasyon ng lipunan sa United Kingdom. Hindi pa nagmamartsa ang mga sundalo, pero malaki na ang epekto ng Russia sa United Kingdom kaya dapat itong maghanda sa posibleng digmaan. Dinisenyo ang hybrid na pag-atake para padaliin ang trabaho ng Russia kung magkadigmaan. Dapat tayong huwag magpalinlang na ang Russia ay may napakalaking hukbo, lalong nagiging teknolohikal na sopistikado at ngayon ay may mataas na karanasan sa labanan, sabi ni Naitin. Dagdag pa niya sa naunang argumento tungkol sa muling pagpapatatag ng militar ng Russia na ang bansa ay gumagawa ng mga bagong sistema ng armas na maaaring maging mapaminsala sa United Kingdom. Ang Russia ay gumagawa ng mga bagong nakakapagpabahalang armas tulad ng nuclear torpedo, nuclear cruise missile, at naglalagay ng sandatang nuclear sa kalawakan. Sabi pa ni Naitin, ginagamit ng Russia ang soft power para takutin ang United Kingdom. Habang ginagawa niya ito, lalo niyang pinapalakas ang hard power na dapat katakutan ayon kay Naitin. At kailangan ng United Kingdom na yakapin ang isang kolektibong pag-iisip na handa sa digmaan. Kung muling ipatutupad ang national service, hindi pa rin ito sapat para ihanda ang bansa sa digmaan laban sa Rusya. Nakikinabang ang United Kingdom sa pagiging miyembro ng NATO, kaya maaari ring itong magsimula o tumugon sa Article 5 Clause. Ipinapatawag nito ang lahat ng miyembro ng NATO na suportahan ang sinumang miyembro na makakaranas ng hindi inaasahang pag-atake sa kanilang teritoryo. Naghahanda ang United Kingdom para sa labanan na sanay hindi mangyari. Ang mas matibay na suporta para sa Ukraine ang pangunahing layunin ng United Kingdom laban sa Russia. Mas mahalaga ang suportang ito para sa United Kingdom kaysa sa inaakala ng iba dahil nagpapadala ito ng mensahe kay Putin na hindi epektibo ang mga taktika ng pananakot ng Russia. Malinaw ang punto ni Metrovelli sa kanyang pahayag na tila tuwirang para sa Kremlin. Patuloy nating hinaharap ang banta ng agresibong Russia na gustong sakupin ang Ukraine at guluhin ang NATO, ayon sa kanya. At ang United Kingdom ay gumagawa ng higit pa kaysa sa karamihan upang palakasin ang suporta nito sa Ukraine. Halimbawa, ang United Kingdom ang pangunahing leader sa Coalition of the Willing na binubuo ng mahigit 20 bansa at nakatuon ito na magsilbing puwersang nagbibigay ng katiyakan para sa Ukraine sa paraang magbibigay ito ng garantiya sa seguridad ng bansa pagkatapos ng digmaan, kahit na hindi pa malinaw ang tiyak na papel na maaaring gampanan ng koalisyong ito. Ang pag-iral nito ay patunay na ito ay totoo. Nakikita ng United Kingdom at ng mga kaalyado nito sa koalisyon na ang patuloy na pagsuporta sa Ukraine ang pinakamabisang paraan upang mapigilan ang ekspansyonismo ni Putin. Noong Disyembre, 16 iniulat ng Ukraine na tugma ang mga banta at aksyon ng United Kingdom dahil aktibong naglalaan ng pondo ang bansa upang matiyak na handa ang kanilang mga tropa para sa posibleng pagpapadala sa Ukraine sa hinaharap. Kinumpirma ni Ministro ng Depensa ng United Kingdom, John Healey, na patuloy siyang naglalaan ng pondo para ihanda ang mga tropa at sandatahang lakas ng United Kingdom sa pagpapadala ng puwersa pagdating ng kapayapaan, kasama ang tropa sa lupa at jet sa himpapawid. Tungkol sa pera, plano ng United Kingdom na dagdagan ang gastos sa depensa kumpara dati. Noong Marso, inanunsyo ng United Kingdom na itataas ang gastos sa depensa sa 25% ng gross domestic product pagsapit 2,000 at 27 taon mas maaga kaysa dating plano. 3 buwan matapos, nangakong susunod ang United Kingdom sa bagong rekomendasyon ng NATO na gumastos ng 5% ng gross domestic product nila sa depensa. Ayon sa United Kingdom, ay gagawin nila sa 2,035 kung tama si 19 tungkol sa maaring mangyari sa hinaharap ng United Kingdom. Lahat ng ito ay mga hakbang sa tamang direksyon. Tila nagkakaisa ang United Kingdom para labanan ang Russia. Ang tanging tanong na lang ngayon ay,
Magiging sapat ba ang kanilang paghahanda pagdating ng panahon na simulan ni Putin ang laban na iyon? Kahit na hindi pa sila handa. Ginagawa ng United Kingdom ang lahat ng makakaya nito para suportahan ang Ukraine sa pagsisikap nitong matiyak na hindi lalampas sa mga hangganan ng Ukraine ang ekspansyonismo ni Putin. Tahimik na inilipat ng United Kingdom ang AS-70 howitzers bilang pinakabagong tulong sa digmaan ng Ukraine. Nangako silang magdadagdag ng lakas sa militar ng Ukraine. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa mas malalim na pagsusuri ng mga pahayag ng pinuno ng depensa ng Europa. Salamat sa panonood.